Miguel of shoutout. Happy Sunday mga kapsat. Ito, pag-usapan natin dito. Ito, punta tayo dito kay, sino ba? Si Badcaster, Shelo Magno, Ombudsman Remulla, in-expose ang mining company. Ay, Defensor, Motragis, may bago ka problema. Lahat na ng problema na sa'yo, Mike Defensor. Diyos ko Lord. Sige, pakinggan natin na si Sir Bad. Motragis. Sa bagay, matagal-tagal na itong business ni Juan ni Mike Defensor, no? Ito, sige. Buenos dias, damas y caballeros. Bilisan natin. Today I'm going to discuss a topic that my family is begging me not to discuss. I'm going to discuss a topic that my Muslim relatives in Mindanao, to include the municipality of Tawi-Tawi or the province of Tawi-Tawi, do not want me to discuss. Ikakamatay ko raw ang topic na ito. Ay, really? This will lead to my execution. Oh. Lalo na pagpunta ko sa Mindanao. But this topic has to be discussed. Paano yan, Sir? Ba't may bahay ka dyan sa Zamboanga? Di ba? May bahay ka dyan sa Zamboanga. Mindanao yun. Diyos ko, Lord, taga Mindanao ka naman. For the good people of Tawi-Tawi. Nagkataon rin na in-expose na rin siya, as we discussed earlier by Ombudsman Boying Remulla, at diniscuss na rin siya recently ni former Finance Undersecretary Shelo Magno. But si Ombudsman Remulla, marami siyang bodyguard. Si Shelo Magno, andito lang siya sa Manila. Ako pa, uwi ako sa negosyo ko sa Zamboanga. Dahil sa mga negosyo ko. Dito niya, Zamboanga siya, no? So this Sunday, please pray for me. Please pray for me. Because this is a dangerous topic that... Ay, grabe. Seryoso ka, Sir Bad? Ay, seryoso. Mukhang seryoso si Sir Bad. Delikado daw buhay niyan. That is considered haram. Haram in Muslim. Prohibited to be discussed. Because even if this company involves the company of Mike Defensor, but this operation is also protected by warlords and armed groups in Tawi-Tawi. But it has to be discussed. Tulad ng parating sinasabi ko, that is the only reason I blog, to discuss topics no other bloggers would, especially on issues in Mindanao. Na alam na namin. May mga relatives din kami nakapunta na dyan. Pero hindi, haram. But it has to be discussed now. Because this is a destruction of our natural resources, our motherland. So I'm talking about the mining operations of the man of the hour, si former DNR Secretary Mike Defensor. Right now, there is a movement called Save Tawi-Tawi Movement. Actually, matagal na ito Save Tawi-Tawi Movement. Kung saan kino-complain ng mga tao dyan, yung oppression, illegal mining, and land grabbing by Pax Libera Mining. Pax Libera Mining, the mining company of Mike Defensor. Kung saan siya ay Chief Executive Officer since 2011. 6 years after years later after naging DNR Secretary siya in 2005. So, itong balita, kalat na ito dyan, pero dahil mga warlords ang pumuprotekta at kasosyo niya, no Mindanaoan blogger will ever discuss this. Or no Manila blogger, kasi hindi naman alam. Pero now, we have to discuss this because Shelo Magno herself also discussed it. And also, si Ombudsman Boying Remulla. Ang problema kasi dito sa mining style nila, tulad yan, nakita nyo. Sa abroad, gagasta ka na para gumawa ka ng parang kuweba sa loob. Doon mo kukunin
yung kakalkalin. Yung mga iron ore kinukuha nila dito, yung pangbenta sa China para paggamit sa mga cellphone, sa mga electronic vehicles. Pero sila hindi. Hindi mo dapat kung ano man ang hugis ng bundok, ganun pa rin. Ito ang taas na bundok yan, ang taas ng bundok. Ang ginagawa nila kasi mas matipid, unti-unti nila. Hindi lang kinakalbo, kung hindi pinapatag nila. Pinapatag nila. Hinuhukay nila. Pinapatag nila ang kabundukan. Hanggang wala na, hanggang later on pati sa loob niyan magiging crater na lang yan. Where once stood mountains, now stand lakes. Wala na yung kagubatan, wala na yung bundok. Yan ang ginagawa ni Mike Defensor. So let's watch itong video ni Cielo Magno, kung saan na-criticize niya si Mike nung tinayo nila yung rage movement, yung magalit ka sa korupsyon. Pero sabi ni Cielo Magno, paano ka magalit sa korupsyon? Ikaw mismo, yan no? Ikaw mismo, korupsyon rin ang ginawa mo sa paninira sa kalikasan. Agoy. Diyan sa Tawi-Tawi. Palibasa, malayo sa atin yan. At mga tao dyan, takot na takot sa kanila. Dolo ng nagagawa nila ito. Dolo ng Pilipinas sa Hindi ito acceptable Tawi-Tawi. mining practice. So tingnan nyo, pinatag talaga yung yung dating kabundukan. O yan, panoorin natin yung payag sa permission muna, Chel, sa vlog ni Chel Diokno. Ukol dito. Ay, dali. Hindi naka-on yung mic. Yung panasin. Magkano ba yung tax limit? Pasensya na, hindi ko nasa kwan ito nasa Facebook, hindi ko alam kung paano mapalaki ito, pero makikita nyo pa naman at marinig nyo yung sinasabi ni Chel Diokno. Inayan. Yan yung nakakagalit eh. Kapanggap ka anti-corruption ka nakuha mo lahat ng kontrata na yan. How? Sige nga, pakipaliwanag. Kailangan ba ng major imagination kung paano naging mining contractor at CEO si Mike Defensor pagkatapos mag-DNR secretary? It doesn't require significant amount of imagination. And definitely, it has something to do with corruption. Using your power to benefit yourself. And now, he's talking of good governance and accountability. Yung kumpanya ni Mike Defensor, yung Pax Libera, mining. Sa Tawi-Tawi, nakuha na niya lahat ng nickel, hindi pa niya nire-rehabilitate. Magkano ba yung tax na binayad? Yan yung nakakagalit eh. Kapanggap ka anti-corruption ka nakuha mo lahat ng kontrata na yan. How? Sige nga, pakipaliwanag. Kailangan ba ng major imagination kung paano naging mining contractor at CEO si Mike Defensor pagkatapos mag-DNR secretary? It doesn't require significant amount of imagination. And definitely, it has something to do with corruption. Using your power to benefit yourself. And now he's talking of good governance and accountability. Yung kumpanya ni Mike Defensor, yung Pax Libera, mining. Sa Tawi-Tawi, nakuha na niya lahat ng nickel, hindi pa niya nire-rehabilitate. Magkano ba yung tax na binayad? Yan yung nakakagalit eh. Kapanggap ka anti-corruption ka nakuha mo lahat ng kontrata na yan. How? Sige nga, pakipaliwanag. Kailangan ba ng major imagination kung paano naging mining contractor at CEO si Mike Defensor pagkatapos mag-DNR secretary? It doesn't require significant amount of imagination. And definitely, it has something to do with corruption. Using your power to benefit yourself. And now, he's talking of good governance and accountability. Yung kumpanya ni Mike Defensor, yung... Yun, So, yan, si Cielo Magno. At ito naman, as we vlog earlier, si Boying Remulla. IP lands, Ay, yan na, pinakamatindi yan. Nagpapatong-patong na. Yung rule of law dyan, medyo questionable. Iffy. Kailangan mag-work out yan ng Sa Boracay ang pinakaalam kong contentious yung IP lands na yan. In and out yan. Kasi dati, bawal. Nung dumating si President Arroyo, Macapagal Arroyo, Sa programa niya na ito, binuhay nila. Pwede na yan. executive session. At dito niya binulgar. Last month or 2 months ago. Na-vlog na natin ito, pero ulitin na lang natin. The efforts of yung kaibigan ni Pao. Kaibigan ni Pao ang nag-effort nun. Ito si Mike? Hindi, nag-ano muna siya.
Mike Defensor, ang dami mining claim yun. Oh. Pag hindi ang sekretaryo, di ba? Oo. Oh. Ano kaya yun? Atleti ko kaya. I am not familiar. I am not privy to the business dealings. Of course, siyempre. May conflict of interest ba pag gano'n? Yung after ka maging secretary, kinuha mo. Hindi, during and after. During and after? Siyempre, ayusin mo yung papeles eh. Paano mo maayos yun? Hindi mo naman magagawa yun. Kung hindi ka na. Mining claim na siya. Ano ba? Talagang Kaya yun, ano, ngayon, may insider info. yun na nga yung pinag-uusapan natin, boss, ombudsman. Yung conflict of interest, dapat matignan ng Kaya yun ang mabigat na parte ng matindihan. buhay ng isang government official. Kasi pagka maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho. Na kung saan kayo magdidesisyon na makikilaman ka. Ayun. Ganun yun eh. Hindi mo pwede, kunyari, may disqualification yan, mga finalists. Disqualification Wala ka na. dapat siya. Hindi ka pwede magkaroon ng transaction with your own. Kaya dapat siya perpetual. Wala ka na. May gano'n ba? May batas ba na gano'n? Wala. Kailangan mo sa i-legislate yun? O Pero yung prinsipyo yan, ikaw carries over. Ito next generation. Ethical, Ethical consideration. pag naupo ka na, wala ka na dapat na makilang doon. Wala ka kailan doon. hindi, Kaya hindi ka na. marami kasi sa mga kaibigan natin, papasok para magkaroon ng, ayusin yung Kalokohan. interest. Pagpasok pa ng kalokohan na nasa isip. Lalo na. Maraming gano'n. Iniisip nila yung retirement nila. Ayan, Bata pa ako. Pero kay Mike Leo talaga matindi yung nakikita ko. Dapat pag-aralan mo. Yan. Kailangan siguro sisilipin, ano? Kasi yung mga, at saka pati sa IP, yung IP kasi Kaya tsaka pag kayo tumakbo sa Congress, dapat yung range of business mo, limitado na. Tsaka dapat wala ka na dapat activity Oo. with regards to your business. Di ba, yung congressman ka tapos Kasi pwede kang gumawa ng to your advantage. yes. Marami ka pwedeng gawin patas Okay. na makikinabang yung negosyo mo. Hindi naman ombudsman. Di ba, congressman ka, maglalagay ka ng pera. Budget Hindi lang batas, hindi lang batas. Hindi, budget. Di ba yung budget? Di ba? Gagawa ka, tapos pag ginawa mo sa distrito, Senator, ganun ka na senator. Oo, wala. Oo. Ang prohibit, Bawal na dapat. Dapat bawal. Bawal. Yung IP lands, IP ano? Ayan. Inalakay rin niya yung effect sa mga locals. Dito sa mining. Tama itong sinabi ni Hidden Ninja. High grade nickel ore ang nakukuha dyan. Mayaman yan. Dapat yumaman ang tao dyan. Pero yung mayaman, silang grupo nila Mike Defensor. Sabi nga nila dyan, hindi na kailangan mag-invade ang China sa Pilipinas. Hindi na kailangan kunin ng China ang lupain sa Pilipinas. Kasi ang lupain ng Pilipinas napupunta unti-unti, araw-araw. Barko-barko. Dinadala yung lupa. Sa ibang lugar yan, dito i-process, ipapadala sa kanila, nickel na lang para maiwan yung lupa dito. Dahil doon, kikita pa tayo. Tayo ang magpo-process. Sila hindi. Kikita ang China. Siyempre, babayaran sa kanila sa mining. And then, pag-process sa China at naging process nickel na and ore, gagamitin na, ibibenta na sa mga tagagawa ng mga cellphone, tagagawa ng mga EV cars, mga eroplano, mga barko, mga satellite, mga kung ano-ano pa, mga weapons nila, lahat. Mga gadget, lahat ng gadget, halos na may computer, may AI. Yan ang ginagamit. So wala na, ubos na ang hindi lang kagubatan, kundi yung mga bundok diyan, patak na. Yung nakikita mo bundok, patak na. At yun, as exposed by Boeing, pati yung violation of rights ng mga native people, Kasi yun daw, meron oppression, illegal mining, and land grabbing. Parang yung style ni Harry Roque, land grabbing. Kinamkam, kinukuha yung mga lupain ng sapilitan dyan sa Tawi-Tawi. Pero wala eh. Wala ka talaga. Wala ka narinig dito sa Manila, wala. Diyos na lang bahala sa akin. I'm the first vlogger to expose this dito sa Manila. Diyos na lang bahala at kayo, please pray for me. Because what I'm doing is very dangerous. To people like me, who regularly go to Mindanao at expose ako to danger noon. So ito yung mga pinopost ng mga taga-Tawi-Tawi. Medyo magulo lang yung posting kasi may obviously tago yung cellphone nung kinuha ito.
patag na yung mga kabundukan dahil sa operation ng Pax de Vera Mining. Pax de Vera Mining. Shout out, Sir Tony. Yan o, wala na Pinalamos. bundok. Patag na, pinapatag na. Carl Roy, shout out, Kabsat. Pasensya na, baliktad yung camera ng kuwan ng kumuha nito. Natatakot ata. Kabudoser. Yan o. Baliktad lang. Dali, subukan natin ayusin. Makaayos ito. Baliktad yung camera niya. Obviously, tago yung pagkuha ng video eh. Natatakot rin. Yan o, kitang-kita o. Wala nang Mga talaga, oh. Wala. Yung patag na yung bundok. Namina. Pasensya na ha, nakabaliktad yung kwan, yung pagkuha. Siguro tinatago talaga yung camera. Bawal siguro camera dyan. Bunkhouse. Fast forward natin. Okay. Ito naman si Mike. Bumibisita sa mining company niya. Pax Libera Mining sa Tawi-Tawi. Dali. Dato Mike. Kahit may ex-girlfriend ako galing dyan, di pa ako nakapunta dyan, pero among kwan daw, yung mga areas dyan, mga Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, yan daw ang pinakamaganda sa kalikasan. Talo pa daw ang Boracay dyan. Talo pang Palawan dyan. So, wala na. Puro kwan na, patag na yung lugar. May kwan pa, may butas pa. Parang kwan, crater. Parang crater. So, yan ang baka bumalaw pa dito ang DNR. Pero I doubt it. Ang tagal ng operation ito since 2005. Since late 2000. Pero hanggang ngayon wala eh.
mukhang every administration, ang ginagawa lang nila, binibigay ng parte. Kung sino man nasa DNR, kung sino nasa Malacanang. Kahit mga Tulfo, alam na nila ito. Mga Tulfo, alam na nila ito. Pero meron nyo ba nakita sa mga vlogs nila o kaya sa pinaimbestigahan nila ito? Wala. Galante yung mga nag-ooperate nito. Big time. Sa mga kuwan nila, protector nila. Pero mabangis sa mga nangi-expose. So please pray for me na lang. Dahil ganun talaga, that's life. Tanggap ko naman na na-opera na ako sa puso 2010. I'm living on a bonus life na. My father died at 56. Diabetes and heart. Ako at least may intervention 2010. Sabi ng doktor, ang angioplasty, mga 5 to 10 years lang effectivity. And nagsi-16 years na ako. And as a person with a heart problem, I know one day baka may stroke ako or ma-heart attack na ako ng tuluyan. Kagabi, nag-reunion kami, pati yung kabatch ko sa Claret Seminary. Kasi muntik na tayo naging pari. I was ready to die for God. Still, I'm ready to die for God and my country. Kahit hindi ako naging pari. So, sabi ko sa kanila, sabi na, delikado yung ginagawa mo kung sino-sino binabanatan mo. Tapos, naglalakad ka habang nagbablog. Sabi ko, sa totoo lang, as a person with an operated heart, alam ko down the road, either dalawa lang mangyari sa akin, may stroke ako, mamamatay, o ma-heart attack. Sabi, okay na, Kabsat. So, ayan nga si Sir Bad, no? In-expose mga kakabsat yung kanyang mining company dyan sa Tawi-Tawi, no? So far, according to him, na siya yung pinakaunang nag-vlog nito, mukhang delikado daw siya. Sabi niya, kasi daw, mga pantaw, mga mabibigat daw na mga warlords. Warlords daw, sabi niya. Kaya yun, ipagdasal daw natin si Sir Bat. But anyway, Mabsat, no? So, ayan na nga, no? Nako, Mike Defensor, nako, hindi, sa dami ng mga negosyo mo, Diyos ko, Lord Rudy. Ngayon, sasabihin mo, pinapolitika ka na naman. Puro illegal ang business ng kupal. Yun na nga, Ma'am Jenny Ramos, di ba? Diyos ko, Lord, naglagay pa ng lagim dun sa Tawi-Tawi, walang patawad, no? Pinakadulo ng Pilipinas. Oh my goodness. O, siya, nakaisang oras na tayo. Kasi, kung na tayo, no? We still have, ano ba to? Hanggang alas 12 lang kami dito sa resort. So, mag-swimming muna si Maestro Mabsat bago tayo umuwi, no? Bago tayo mag-check out, mag-swimming muna tayo sa resort. Nandito ako sa resort sa Pangasinan, Mabsat. Mamaya mag-vlog ako. I-live ko yung resort mamaya para makita niyo. So, kamustahan tayo mamaya. So, again, maraming salamat. Good morning, good morning. Shout out sa mga kasama natin. Siyempre, nandiyan si Rafael Banayo, Jenny Ramos, Auntie Babes, Joel, CJ, Sir Tony, Minty, sino pa? Jenny Ramos, Carloy, Roger Romero, PMB Joel, Mil Rodrigo, Josephine Santos, Jeyo Fris, Eugenio Ventura, DC Cartas, Patok, at saka sa lahat ng mga silent viewers, shout out din sa inyo. Maraming salamat. Happy Sunday mga kakapsat, no? At minamalas si Mike Defensor, no? Na talagang pinoljak ng katotohanan with evidence ni NBI Director Matibag. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Live tayo mamaya pero sa resort na mamaya. Makita ko yung resort. Paalam. Bye-bye.